Sa 10 taon naming pagalugad sa mga inabandunang lugar sa mundo, hindi pa kami nakakita ng ari-arian na ganito kalaki na basta na lang iniwan. Hindi ito isang normal na pag-abandona. Isa ito sa pinakadakilang estate sa Pransya at basta na lang itong iniwan ng may-ari. Dinala kami ng pananaliksik sa malalalim na talaan. Ang lupang ito ay may mahigit 1,000 taong kasaysayan. Nagsimula ito bilang medieval na kuta noong ika-11 siglo, itinayo noong 1900 para bantayan ang kapatagan ng Touraine malapit sa Chinon. Noong 1500, napunta ito sa pamilya Bourbon-Montpetit, isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Pransya. Pinalitan nila ang lumang kuta ng Renaissance Chateau at itinayo ang Sainte-Chapelle sa tabi, ginaya sa Royal Chapel sa Paris na may stained glass na naglalahad ng kasaysayan ng kanilang dinastiya. Nakilala ang Champigny bilang isa sa pinakamagagandang chateau sa Pransya at yon ang naging problema nito. Pagsapit ng 1,635 na lampasan nito ang bagong palasyo ni Cardinal Richelieu na nasa kalsada lang. Kaya binili ito ni Richelieu at ipinagibang pangunahing chateau, bato, bawat bato. Di lang giniba ang panlabas na gusali at kapilya. Nadaig ng lugar na ito ang mga hari, kardinal, revolusyon at lahat ng pagsubok ng kasaysayan. Pero ang pinakamasama dito ay hindi galing sa digmaan o sa kardinal. Ito ay nagmula sa kasakiman at pera. Tara, pasok tayo sa loob! Maligayang balik sa Bros of DK. Ako si Leslie, kasama si Luke sa likod ng kamera. Hey, Nandito na naman tayo sa paborito nating bansang galugarin, ang Pransya, tulad ng dati. bumalik na kami. Sa likod namin ang kapilya. Mamaya sa video, ipapakita namin sa inyo na mas malapitan ang obra maestrang pribadong kapilyang yan. Grabe yan para maging isang pribadong kapilya. Oh. Una sa lahat, sobrang saya ako na may papakita pa namin sa iyo ang isa pang kamanghamanghang kastilyo. At ang kastilyong ito ay itinayo noong kalagitnaan ng 1,500, mga bandang 1,550. Pero may kakaibang bahagi ng kasaysayan na konektado sa lugar na ito. Sinasabing winasak ito noong ika-17 siglo at hindi namin mahanap online kung anong klaseng kasaysayan ang konektado doon. Hindi namin mapatunayan na ang pamunahing chateau ay nawasak noong ika-17 siglo pero Batay sa kasaysayan, ang mga gusali dito ay dating tirahan ng mga katulong. Parang ang labo pakinggan nun para sa akin. grabe, baliw na yon. Alam mo yon, parang nakikita ko yung main driveway dito. Nakikita ko rin yung maraming pinto. At dito rin, may mga establero ng kabayo. Sa tingin ko, hindi giniba ang chateau, pero mag-iimbestiga pa tayo ng higit pang kasaysayan tungkol dito. Baka may matuklasan tayo habang may papatuloy tayo. Kaya, gusto mo bang pumasok muna tayo dito? Oo. Sumunod ka sa akin. Tingnan muna natin ang loob ng kabalyerisa. Uy, bago ka pumasok, pwede mo rin bang ipakita ang mga buttress sa labas? Sandali lang. Maganda ang pagkakaukit nila. Hindi ko pa nasabi sa iyo na ang gusaling ito ay galing pa sa Renaissance noong ika-17 siglo. Kaya sa tingin ko, ito ay ni-remodel, pero tiyak na istilong Renaissance ang arkitektura sa labas ng gusali. Mukha itong isa sa mga modernong chateau na nakikita natin sa Pransya. Oo, gustong gusto ko sila. Sa tingin ko, kakaiba sila. Sige, uy. Napansin mo ba na ang aking damit, gaya ng lagi kong tawag dito, ay sobrang gusot? Oo, napansin ko. Oo, medyo tinamad akong plansahin ito, kaya pasensya ka na. Pero ang unang kwarto na papasukan natin dito sa kanan ng chateau ay bahagi ng establero ng kabayo. Maari rin itong tawaging maliit na establero ng kabayo. Dahil may napakalaki pa, medyo malayo-layo ang lakad mula rito, pero nasa parehong lupain pa rin ito. Sa dulo ng video, susubukan naming puntahan yon, pero mga kalahating kilometro ang lalakarin. Medyo malayo talaga. Siguradong may ilang kabayo sila rito at ang mga pangunahing kabayo ay doon. Sige, tara magpatuloy pa tayo. Naipakita na ba natin ang mga napakalaking pintuang ito? Wow. Ang astig nila. Umuulan na ng kaunti. Oo. Ibig kong sabihin, Oktubre na ngayon, kaya oo. Talagang maganda ang panahon para mag-explore.
Grabe, tingnan mo. Gusto ko rin yung French garden nila dito sa harap. Mas maganda pa dati ito. Masukal na ngayon, pero tiyak maganda ito noon. Pinabayaan ng mga nakatira dito na mabulok ito at malamang bumalik sila sa Estados Unidos. Paano mo nagawang iwan ang ganda nito? Oh, ang ganda ng detalye ng gusali. Kahit saan ka tumingin, may makikita ka. Tulad ng fleur-de-lis sa taas, sa ibabaw ng, paano nga ba tawag dun? Yung maliliit na tore? Oo, yung mga maliliit na tore-tore sa tuktok ng gusali. Oh. Yung fleur de lis sa itaas, tapos may buttress sa ilalim, may mga ukit, bato, at limestone na gawa. Maraming detalye sa bawat sulok dito. Gusto ko rin yung mga arko na nagdadala sa ibang parte ng gusali. Oh! Ang galing. Dito, may daanan para sa kotse kung saan pwede kang pumasok mismo sa loob ng kastilyo papunta sa looban. At malamang, kotse pa nila yon. Malamang nga, oh. Iniwan lang dito. Napuno na ng alikabok sa paglipas ng taon. Peugeot. Dinala nila ang susi sa Amerika. At iniwan nila lahat ng bagay dito. 2021 ang taon ng rehistrasyon. Wow. Napakabago lang. Oh. Oo, tumagal ito ng ilang taon, pero siguradong hindi nila ito iniwan ng lampas 6 o 7 taon nang nakalipas. Tingnan mo ang napakagandang pasukan sa lugar na ito. Ang tibay ng dating nito dahil sa mga bato at lahat, Ano yung plake dyan? isang maliit na plaque yan. Sabado at Linggo, alas 2:30 hanggang alas 7:30. Ito ang mga oras ng pagbubukas. Talaga? Oh! Kaya siguro, nagbigay sila ng ilang mga tour dito sa lugar na ito. Baka ang simbahan ay nagkaroon ng mga tour kasi napakasikat na atraksyon yon dito sa bayan. Oh! Posibleng ganun nga na naging open house ito o naging bukas na museo sa isang panahon. Sige. Ayos. Sakto ito para sa mga tour at iba pang mga bagay. Kailangan mong tingnan, halika't silipin mo sa loob. Sobrang lupit talaga. Nalaman namin na ang pumatay sa kastilyong ito ay hindi dahil sa isang misteryoso o masamang dahilan. Kasakiman at pera ang dahilan. At ang huling dagok ay ang COVID pandemic noong 2020. Noong 2000, binili ng mag-asawang Amerikano mula Washington DC ang estate. Sina Bernard Gol, abogado at mamumuhunan, at ang asawang si Chauvin, kasamang may-ari ng bahay linen sa Paris na Deport Halt na ginawaran ng Legion d'Honneur noong 2009 para sa ambag niya sa kulturang Pranses. Pero hindi naman nila ito inalagaan. 20 taon na nilang ginagawa ang pinaka-minimum, sapat lang para manatiling bukas ang lugar. Pagdating ng 2020 tumigil ang mga tawag at di na bumalik. Hindi pa rin bumabalik ang may-ari ng isa sa pinakamagandang estate sa Pransya. Nakapirni pa rin ang kanilang mundo kung saan nila ito iniwan. Nandyan pa ang mga gamit sa kwarto, buo ang hagdanan, at naroon pa rin ang mga papel sa mesa. Isa sa mga iyon mula sa US State Department ay pinamagatang iligtas ang mga kayamanan ng departamento. Isang may-ari na nais mapreserba ang papel pero pinabayaan ang sariling kayamanan. Pag-alis ng tao, agad sumunod ang pagkabulok. Sabi ng mga lokal, huminto na raw sa pagtanggap ng sahod ang mga staff mga 3 taon nang nakalipas. Natabunan ng dawag at tinik ang lugar at gumuho ang pader. Hindi na ito bago. Noong 2013 bumagsak ang mga pader at wala namang ginawa tungkol dito. Hindi lang nanonood ang mga taga-baryo, sinimulan na rin ng estado ng Pransya ang ekspropiasyon. Noong Abril 2025, Regional TV de Viculteside, Heritage at Imperial, sinusubukan ng mga tao ng Champigny na mabawi ang kanilang kastilyo. Kahit yung pinto, kapag pumasok ka kasamang leon, pwede mong pabagsakin dito. Grabe. At mula dito, papasok ka na sa bahay. At agad mong mararamdaman na parang totoong kastilya ito. Wow! Mga tapiserya sa dingding. Magagandang sala sa paligid. Kamangha-manghang upholstered na mga upuan. At ang mga gawaing kahoy na yan ay talagang karaniwan. Oo, pero napakaganda talaga. Halos lahat ng pader ay kahoy. Inukit na kahoy tinatawag na wood paneling. Oh. Ang mga ilaw sa gilid. At saka, huwag kalimutan, sa bawat kastilyo sa Pransya, makikita mo rin ang mga Italian marble na fireplace.
Ito ang karaniwang makikita mo sa mga lugar na ganito. May isang sumali sa Tour de France. Oo, pwede ring side tour lang, hindi naman kailangan. Kung sa Pransya, edi Tour de France. Ligtas na ipagpalagay, oh. Oh. Sa ibaba, may parang escudo de armas din tayo. Pamilya. Walang taon. Walang taon, pero kung may korona sa ibabaw ng escudo de armas, ibig sabihin ay maharlika ito. Tama, oh. Nakita natin ang ilang interesanteng larawan dito na maaring nagpapakita na maharlika ang mga taong ito o mataas ang katungkulan nila sa gobyerno. Siguro, silipin natin ng kaunti ang tapiserya dito. Gusto ko talagang tingnan. Wow. Maayos pa ang kondisyon nito. Gusto ko yung talbog sa likod. Tama. Oh, Maganda pa rin ang kondisyon nito. totoo ba ito? Oh. Hindi ako sigurado. Hindi ko alam, tapiserya, pero mukhang mga eksena ito. Mukhang hindi ito totoo. Mukhang medyo mumurahin ang mga eksenang ito. Pero maganda naman. Oh, maganda nga. Oo, hindi ko iniisip na mag-iiwan sila ng mamahaling tapiserya dito. Masyadong madali lang yang kunin. Pero talagang gusto ko itong mga ilaw sa dingding na to. Oh, Yung ginawa mo, kung paano hinabi. Isipin mo rin kung para saan ginamit ang kwartong ito. Malamang, lugar lang ito para mag-relax. nagbabasa lang, napapahinga. Oh. Ang ganda. Tara na. Laging puno ng sunod-sunod na kwarto ang mga chateau. At ang kwartong ito, mukhang kapareho lang talaga ng nauna. Parang silid basahan din ito o lugar na pahingahan. Oo. Maganda naman talaga ito. Walang aktual na pagbabago ng gamit sa mga katabing kwarto. Hindi. Pero gusto ko pa rin ito, lalo na ang ganda ng kahoy sa likod. Oh, Ang kabinet na dati puno ng mga libro, ngayon ay bahagya pa ring puno. Pero tiyak na maraming literatura. may ilang ukit dito. Oh. Ang gaganda ng mga yon. At muli, ang daming tropeyo na iniwan dito ng mga dating nakatira. Ang kamanghamanghang mga pakikipagsapalaran ninyo? Calvaire Eclair. Hindi ko pa narinig yon. Hindi rin, ako rin, ibig kong sabihin, medyo makabago ang mga librong yan. Nakikita ko sina Tom Clancy at David Boducci. Bakit? Parang oo, makabagong aksyon at krimen ang mga yon. Magagandang libro. Magandang lugar ito para magbasa. Isa pang fireplace. Isa pang fireplace na may mas maraming estatwa o parangal sa itaas. Ito mula pa nung 1974. At ito ay bago pa binili ng mga Amerikano ang lugar na ito. Tama, ayan, oo. Oo, 1964 hanggang 1974, binili lang nila ito noong taong 2000, kaya ito ay mula sa mga dating nakatira rito. At dito ay nakasulat ang pangalan na Andre Bazin. Malamang isa siya sa dating may-ari ng lugar na ito. Medyo malinis ang kwarto. Magandang salamin, oh. Pero wala namang masyadong may kukwento tungkol dito. Ano ulit tawag sa larong to? Ginagawa ko to nung bata ako. Hindi ko pa ito nalaro. Alam mo ba ang mga patakaran? Sa tingin ko, ito yung kailangan mong gawin ng ganito. Tapos, pasensya na. Hindi ako nagvi-video. Magaling, Marwan. Sa tingin ko, gawin mo lang ito. Tapos, pwede mo na itong tanggalin. Parang puzzle siya, pero di ko maalala. Hindi ko na maalala kung paano ulit ito gumagana. Ako rin. Hindi ko pa ito nalaro, pero gusto ko rin subukan balang araw. Sige, interesantang laro. Ang ganda ng kwarto. Tuloy natin. Tuloy tayo. Marami pa akong ipapakitang mas interesting dito. At ito, gustong gusto ko talaga. Oh. Dahil mukha itong kubeta sa kwadra ng kabayo. Medyo, Hindi ba't nakakabaliw ito? Hayaan mong buksan ko ang isa sa mga cubicle na ito. Kaya parang walking closet ito. Siguro para ito sa pag-iimbak, ito ay... Para sa mga bisita. Pwede mo. Siguro para ito sa pag-iimbak ng mga gamit sa pagsakay ng kabayo. Siguro, pero parang pwede rin puntahan ng mga bisita para mag-iwan ng kanilang mga coat at gamit.
May mga palikuran din dito kahit papaano. Wow. Hindi ko alam, 2 lababo lang ito. Wow. Wala akong ideya. Hindi. Napakakakaibang banyo. Katulad nito. Oh. Oo, astig naman talaga. Astig talaga. May dating at finesse. Sabihin na lang natin ganon. Tingnan mo, amoy ko na. Naamoy ko na may basement at kung meron man, siguro nandito yon sa tingin ko. Oo, kasi ito ang nasa ilalim ng malalaking hagdan. Aha. Oo, na yung tinapatan mo ng ilaw at nakikita ko na. Wow. Dere-deretso, pababa ito. Tara na. Oo, sige. Tingnan natin ang basement na ito. Makikita mo na may mga pagkakataon na tumigil ang tubig dito. Ano? Dito na ba ito natatapos? Ah, Sige, grabe. ang weird naman nun. Minsan ginagamit nila ang mga basement na ganito para sa mga fountain sa paligid, para magpaikot ng tubig. At may nakikita akong mga tubo na dumadaan. Oh, pero kanon din. Sige, napakakakaiba. Medyo kakaiba. Mukhang may mga butas para sa init o ganon. Pero hindi ako sigurado. Kakaibang basement. Balik tayo sa itaas. Sige. Marami pa akong kwarto na ipapakita sa'yo. Nangangapa ka lang dito. Oh. Oh. Kaya. Harapin natin ang issue. Pangit, baduy, at moderno ang itsura nito. Oh, mukha talagang kwarto ng payaso ito. Kwarto ng payaso. Ibig kong sabihin, marami silang ginawang renovations dito nung binili nila ito. Oo, Astig din yon kasi madalas, hindi talaga nangyayari yon. oo, at ang makikita mo dito ay talagang sinubukan nilang i-remodel ito para siguro magamit bilang hotel o kung ano mga negosyo. Oo, ganun nga ang pakiramdam. Oh. Makikikita mo rin sa itaas na maraming kwarto na sobrang sterile ang dating at parang pang-hotel. Oo, makikita mo ang mga kasangkapan dito. Mukha siyang Pranses, pero hindi naman siya gaanong Pranses. Hindi. Oo, hindi siya gawa kamay. Hindi talaga. Oo. Hindi natin pwedeng asahan ng lahat, siyempre. Gusto ko to. Tama? Ang moat sa labas. Umuulan ng malakas ngayon. Tama. Oh, Oh. astig talaga ito. May tulay pa at astig din ang pasukan. Oh. Pinagdedebatehan namin kung doon kami magsisimula o sa lugar kung saan kami tuluyang magsimula. Yung bakuran ng lugar. Sige, medyo baduy ang pakiramdam ng kwartong ito. Pero kapag dumaan ka dito at pumunta ka sa tori ng lugar at pumasok ka sa kwartong ito, may malaking pagbabago sa atmosfera na nangyayari. Oo, mas paganda talaga ito. Ang galing nito. At parang ito talaga ang orihinal na plano para dito. Oh, May mga puyan na gawa sa batong apog dito sa gilid. Malakay. Nandyan na naman ang sagisag ng pamilya. At saka muli may korona sa itaas na nagpapahiwatig na sila ay maharlika. At oo, ang mga tao rito ay narito na mula pa noong mga taong 1,500. Isang pamilya ang nanirahan dito ng matagal. Wow, nakikita mo pa rin ang mga blok ng kahoy na nasa loob ng ladrilyo. Oo, Ang mga blok ay tulad ng troso. Oh. baka matagal masunog ang mga yon. Oo, at gustong-gusto ko rin ang mga nakalitaw na kahoy na bigas sa kwartong ito. Ang ganda ng kisame. Yung wood paneling sa gilid. Oo, gustong-gusto ko talagang kwartong ito. Oh. Malamang, punong-puno rin ito ng mga plato dati. Oh. Parang nakasabit lang doon. Napaka-interesante ng disenyo nito. Ano? Kailangan mo ng pwesto. Uy, bagong renovate dito. Oo. Bago ito, oo. Wow, ang ganda ng pagkakagawa. Oo. Gusto ko ito. Napaka-interesantang piraso. At may pinto rin dito na may nakasulat sa itaas. Wird ang Wicht. Oh. Hindi ko alam kung ayusin ba natin ang gamit natin. Tama? Oo, may pinto dito sa loob. Wow. Hindi na yan nabubuksan. At Maliit na. kusina. Maraming kusina sa lugar na ito. Oh.
Isa itong maliit na kusina sa gilid para maghanda ng maliliit na bagay. Magandang kwarto. Ngayon, ipapakita ko na ang ganda ng kastilyong ito. Sige. Tara, magpatuloy tayo dahil marami pa tayong makikita. Ano ulit yun, Luke? Gino at Ginang Bernard, tama? Benot, oh. Sila ang dating mga may-ari. Binili ng mga Amerikano ang lugar na ito. Sila ay mga diplomat ng US. Siya ay isang abogado, negosyante. Bumili sila ng mga lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa restorasyon, kabilang ang ilang lugar sa Pransya. Isa ito sa unang silid-tulugan na makikita mo. Napaka-impersonal, gaya na nabanggit ko. Posibleng para sa gamit ng hotel. Oh. Maganda naman, wala masyadong makikita. Tumingin-tingin lang ako dito, tapos lalabas ulit. Oh. At hayaan mo ipakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang sulit makita dito sa lugar na ito. Maliban sa lahat ng kalat at basurang dumating, matapos kong iwan ng lugar na ito ng tuluyan. Tingnan mo ito at pati na rin ang lahat ng iba pa. Heto na tayo. Ito ang pangunahing gate papunta sa hagdan. Kasama ang mga bandila ng Amerika. Oo. Napaka makabayan, gaya ng dati. Pinaskill ko sila para ipakita pinagmulan nila. Ito ang pinakawalang kwentang hagdan ang nakita ko sa isang abandonadong kastilyo. Grabe ito! Parang ganito ang makikita mo sa isang gusali ng munisipyo o gusali ng gobyerno sa Washington, D.C. o kung saan mang ganong lugar. Parang sa isang pelikula o kung saan man. Eksakto. Eksakto! Tingnan natin dito sa kwarto nito. Mayroon ba tayong kailangang ipakita? Ayos lang! Inukit dito ang mga beans. Gusto ko yun. At napakaganda niyan. Mayroon silang maraming karangyaan. Pero ngayon, tuloy na tayo sa hagdan. Oo. Bumaba na tayo ngayon. Grabe. Tingnan mo at sa bawat arko dito, meron ding parang banda na may nakaukit na sulat. ESBERANC-A. Malamang ito ang inisyal ng dating may-ari. Wow. Mahigit 500 tao na ito. Pakiramdam ko parang hindi ako maayos. Yes. Sabihin mo pa, naka-Bros DK merch pa nga ako. Tama. Pakita ko lang sa inyo agad mga kaibigan. Toma. Malaki yan. Si DK sa isang magandang hagdanan. Medyo madumi pero maganda. Kung gusto nyong tingnan ang Bros of DK na merch, nasa description ng link. Kaya naming gawin ang mga kahangahangang video at makabiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Kita-kits! Ano to dito? Ooh. Ludoficus. Rigby at ito ay mula pa noong 1,500, 1,700, 1,700 at 8. Wow! Napakagandang dagdag yan. Oo. Medyo malaki rin talaga ito. Sa tingin ko, purong marmol ito. Mukhang bato talaga siya. Mukha talaga sang gawa sa bato. Oo, hanggang dito sa taas. Wow. Oo, sobrang lalim ito pababa. Sige, dahan-dahan tayong gumaba. Nalilito ako sa pasilyong ito. Talagang nalilito ako. Ang itsurang ito ang pangunahing chateau. Hindi ko maisip na may mas malaki pa sa lugar na ito. Sabi sa mga aklat at dokumento ng kasaysayan, may palasyo raw na itinayo sa lupang ito. Para talagang totoong palasyo ito. Oh, sa grande ng hagdanang ganito, hindi ako makapaniwalang may iba pa itong silbi, kundi maging pangunahing gusali. Hindi. Pinag-uusapan nila ang buong Renaissance na estilo na siyang kinakatawan din ng kwartong ito. Ooh. Saan tayo magsisimula? Tingnan mo ang mga arko dito. Oo. Hindi ba sila talaga kamangha-mangha? At kapag tumingin ka sa mga arko, makikita mo ang inisyal ng unang pamilya na nagtayo ng lugar na ito kasama ang kanilang korona doon mismo. Ang ganda talaga. Anong meron tayo dito? Oh, isang cushion.
Hindi ko alam. Pwede mo ba itong tanggalin? Hindi ko alam kung kaya ko pa itong alisin. Hindi ako sigurado. Ibig kong sabihin, Itaw. ang taas-taas nito. Hindi ko alam kung ano to. Kung may nakakaalam, sabihin niyo sa comments. Halos 2 metro na yan. Kaya mo yan. Oo, parang mukhang isang uri ng parol. Siguro o isang teatro. Hindi ba parang lamparan ng langis? O parang ganun niya. Marami siguro niyan sa hallway. Pwede mo silang sindihan. Yun ang... Iniisip ko, ang tindi ng itsura ng hagdanan mula rito. Oh. Tingnan muna natin ang mas malapitan bago tayo magpatuloy. Oh. Mukhang yari rin sa marmol at bato ang hadang ito. Makikita mo ang ilang pagkabulok. May danan sa magkabilang gilid. At nariyan ang estatwa mula kanina. Talagang mataas ito. At saka, itong mga kahanga-hangang baul dito sa pasilyo. Pinasok ito ng mga anay. Oo, talagang nagpakasasa sila sa pirasong ito. Sarap ng kain ng mga anay. Dito mismo. At gusto kong ituro ang tapiserya. Oo, gusto mo rin iyong ituro. Oh. Totoong tapiserya talaga ito. Kumupas na ito, kaya malamang hindi na ganoon kaalaga, pero tsak akong orihinal ito. Gusto ko sanang makita ang mga iyon. Palagay ko, panganggaso ang paksa. Oh. Malamang nagngangaso ng mga soro. O mga pato, kita mo sila sa tubig. Tama. Oh. Tara, pasok tayo sa kwarto nito. Dapat ba tayong dumaan sa kabila? Sa tingin ko, mas maganda doon. Gawin muna natin yon. Sige. Ito ang unang kwarto. Gusto ko itong ipakita sa iyo ng detalyado. Halika, tumayo ka sa harap. Hindi ba't nakamamanghayan? Isa ito sa pinakaastig na mga dining room na nakita ko. Oh. At muli, dahil sa magagandang arko, Parang direkta tayong pumapasok sa simbahan. Oh. Sa totoo, silid kainan lang ito sa kastilyo. Astig din. oh, napakalaking mesa. Wow. Sobrang tibay. Hindi mo ito matitinag. Tapos magagandang pulang velvet na upuan sa paligid nito para upuan ng lahat ng bisita. Habang nagtuturo ka sa baba, pansinin mo rin ang checkerboard na disenyo ng sahig. At pagkatapos, tama. Habang lumalapag ang mga pato, Somewhat. Nandoon ang bibig ni Bere. Sobrang ganda ng tanawin mula sa kwartong ito. Grabe. Gusto ko talagang makadalo sa hapunan dito. magkakaroon tayo ng wild na dinner party dito. Oh. Pero ang ibig ko sabihin, fireplace pa ba ito? Pwede mo na nga itong tawaging altar. Oo, ito talagang ipinapaalala nito sa akin. Pagpasok natin, parang simbahan. Mas mukha pa itong simbahan kaysa sa... Oo. At isang fireplace. Oh. Naalala mo ba nung nasa France tayo sa huling biyahe natin at pumunta tayo sa simbahan na yon Oh. na may napakagandang altar? Ilalagay namin ang link sa itaas. Medyo katulad ito dahil sa mga Romanong haligi sa gilid. Kahanga-hangang ukit at plaster mula sa iba't ibang sulo. At dito sa gitna, kadalasan dati may tapiserya o pintura. Oo. Pero nawala na yon. Oh. At muli, gumagamit sila ng malalaking blok ng kahoy. Oo, mahahabang mga hapunan nila. Nandun din. Oh. Parang buong kandado ang nilalagay nila sa halimaw na to. Oh. Grabe. Oh. Patingin naman dito. Hindi. Wala, mag-focus ka sa kwarto. Walang kahit ano doon sa ibaba. Hindi. Mas maraming marble na side table. Medyo astig ang mga detalye. Oh. Ganap na inukit, kurbado. Gawang bakal. Sige, pero sigurado.
Ano pa ba ang masasabi natin tungkol sa kwartong ito? Ipakita mo lang ulit ng isang beses at pagkatapos ay magpapatuloy na tayo. Tingnan mo ang ayos na ito. Magkakaroon tayo ng kaunting champagne dito. Prosecco. Hindi ka pwedeng uminom ng Prosecco sa ganitong kastilyo. Hindi. Kasalanan yan, mga kaibigan. Gusto kong tumira dito. Oh. Gusto ko ring tumira dito. Una nilang itinayo na parang katedral pero nagpasya silang gawing kastilyo ito. Hoy! Ang New York Times. Mula 2016. Edisyon ng Washington, galing din sila doon. Trikertek at Pranses na mga tao. Ah. Tapos na. Ang pangit nun. Oo. Yun ang mga teroristang pag-atake noon sa kasamaang palad. Oo, isa pang upuan ng lugar. Siyempre, bakit hindi? Ang pamilya Bernard ay siguradong marami lugar na maupuan. Oh, gusto ko ring ipakita ang mga kotson na ito. Oo, naisip ko rin na astig ang mga ito. Medyo mahangin, medyo. Parang mas mythological ito kaysa simpleng kagamitan lang. May mga pakpak pa nga sila at kung ano-ano pa. At meron ding helmet. Helmet ng kabalyero sa ibabaw. At ibig sabihin nun, oo, Nakuha mo yon sa laban, di ba? kailangan mo makuha yon sa laban at tama yan. Kung hindi, hindi mo pwedeng ilagay yon sa kahit ano. Totoo ba sila o peke? Hindi ko alam. Pero nakakabilib pa rin. Ang litrato ay... Si Ginang Bernard ba yon? Kasama ba ang panganay naming anak na lalaki? Sa tingin ko. Maraming mga litrato dito sa lugar na ito at may ilan ding napaka-interesanteng mga litrato. Oo, makakakita pa tayo ng iba mamaya. Wala itong laman. Wala rin itong laman. Isusulat ko ang aking pangalan sa guestbook. May guestbook sila. Sinilip ko ang huling petsang may pumirma rito. At nakasulat dito, ika-25 ng Agosto 2019 at nakalagay din na Gendarmerie. At pagkatapos, nakasulat na ito ay isang tagong lugar at ang ibig sabihin ng Gendarmerie ay pulis. Kaya, napunta na ba sila rito? Hindi ko alam, pero may guestbook na mga bumisita rito. Hindi ko kilala ang mga pangalan dito, pero makikita mong may bumisita sa lugar na ito, pero hindi naman marami. May ilang pagitan dito. Oo, 2015 tapos lumipat na sa 2016. Kaya mga 10 tao lang kada taon o baka kaunti pa. Ang ganda. Gustong-gusto ko talaga yung mga mukha sa marmon na lapida sa itaas. Siguradong isa yan sa mga unang nanirahan na iniwan ng bakas nila sa taas ng pinto. Astig talaga. May isa pa dito. Mayroon sa magkabilang gilid. Babae ba yan o pati lalaki? Mukhang lalaki yan. Oo, lalaki rin. Pasensya na. Dadaan tayo sa kabila kasi mas maganda doon. Tama. Ano bang inaasahan mo? Isa pang living area. Maraming pwesto para umupo dito. Pero muli, ang fireplace dito sa kwartong ito, Ito ang panalo. Uy, tingnan mo sa taas ng fireplace. yun ang nasa mga cushion. Oo, kaya sigurado akong iyon ang crest. Ang galing man. Iyan ay mula sa unang nagtayo ng property na ito, ang pamilya Montpellier. At itinayo nila ito noong 1500. Iyon ang kanilang sagisag at malamang nakuha nila ang helmet ng kabalyero sa itaas nito sa labanan. Nakakabaliw. Gusto ko yung ukit dito. Oo, pati na rin sa mga prutas dito. Anong mga pagkain ang nakikita natin? Nakikita ko yata ng mga kamates at ilang ubas. Di naman espesyal ang prutas sa fireplace, pero minsan may acorn at welcome na bisita. Mas masaya gamitin ang ubas at iba pang prutas sa pag-ukit. Talagang interesante. Malaki, oo. Komportable at mainit din ang pakiramdam ko dito. Pero anong ginagawa mo sa kwartong ito? Ang lawak-lawak kasi. Pang-display lang talaga ito. Pang-display lang talaga ito. Tama, nandyan din yung mesa na may interesting na larawan. Oo, sige, silipin natin ng kaunti.
At pagkatapos, punta tayo sa mga larawan. Sandali, may isa pa doon? Sa tingin ko, baka si Ginoong Bernard yan nung panahon niya sa kolehiyo o kung ano man. Mukhang luma na ang litrato. Diba? Oo, may pusa sa paanan niya sa dilim. At syempre, isa na naman ganon. At isa pa ulit na ganon at parang bandila ng Amerika yon. Ipinagmamalaking ipinapakita rito. Kasama pati prutas sa molding. Oh! May parang suporta o parang korona. Ano nga bang tawag dito sa Olandes? Oo, ang tinutukoy natin dito ay ang salitang Olans. Hindi ko alam kung paano ito tawagin, pero may mga prutas sa paligid nito at Tingnan mo ito. Ayan na. Gino at Ginang Bernard. Tingnan mo yan. Sigurado ka ba na si Gino Bernard yun? Akala ko siya ang taong ito. Itong tao na ito si Genuine. Tama, siya rin ba ang kaparehong tao nitong isa? Hindi. Isa lang. Mas bata siya at ang asawa niya sa litratong ito. Kaya tingin ko nagkauban lang siya. Kasi pareho lang ang itsura ng ilong niya sa parehong larawan. Pwede. Kaysa dito. Oo. Ito, napaka-interesante nito. Kasama si Haring Charles. Haring Charles. At nandito ang mga may-ari ng kastilyong ito. Tingnan mo ito. Ayan sila. Grabe, di ba? Oh, parang mga diplomat sila. Sobrang mahalaga ng mga taong ito. Oh. At sa tingin ko, ito ay larawan ng anak nilang babae noong siya ay nangangabayo. Tingnan mo yan. Isa sa mga kabayo mula sa kawadra dito. Isang bagay na masasabi ko, ito na ang pinakamalaking basket para sa kahoy na nakita ko. Oo, para ito sa pag-iimbak ng troso nila. Nakakita ako ng mas malalaking silid sa hapon kaysa rito. At mas maliit pa sila kaysa. Dito, grabe. Ganda ng kwarto. Anong kwarto ito? Sobrang ganda ng tanawin dito. Tignan mo. Sobrang lupit talaga. Hindi ko talaga pagsasawaan ang mga hagdang yon. Grabe ang kwartong to. May ilan pa akong gustong ipakita dito sa side na to. Andiyan ang normal na upuan, pero bukod doon, nakita ko rin ang ganitong upuan na may asul na pelus. At meron silang maliit na lubid katulad ng nakikita mo sa museo. Oh. Baka sobrang importante sila. Baka totoo sila. Oo, naniniwala ako doon. Bakit pa nila gagawin yon? Ayaw mo lang talaga na may umupo doon? Oo. Lagi akong ganun. Ang dami mong upuan, pero hindi ka pwedeng umupo dito. Ito? Hindi. Marami pang upuan. Ano ang gagawin mo sa espasyong ito? Paano mo ito ayusin? Parang mahirap yata. Parang dati, ang mga bahaging ito ay puno ng malalaking halaman sa tingin ko. Siguro maganda rin sanang tingnan yun. Sa palagay ko, noon may nakatira pa sa chateau, iba ang hitsura ng mga kwarto at mas marami ring likhang sining noon. Oh. At ito ang pangunahing pasukan sa bahaging ito ng lugar. May malalaking pintuang bumubukas palabas. Siguradong napakaganda noon. Oo. Saan tayo pupunta ngayon para ipakita ang susunod na bahagi ng lugar na ito? Nasa itaas na naman ito. Sa tingin ko, oo. Kailangan natin bumalik. Tara na. Ngunit hindi mga Carl ang unang nagtaksil dito. Noong muling bahagi ng dekada, 1980 na punta ang estate sa kamay ng isang Japanese investment firm, ang Nippon Sangyo, na pinamumunuan ng isang bilyonaryong naggang-alang Hideki Yokoi. Hindi sila pumunta dito para sa kasaysayan, kundi para sa mga bahagi. Sa pagitan ng 1989 at 1995, bumili ang kumpanyang ito ng humigit kumulang 10 makasaysayang bahay sa Pransya. Sa Champigny, hinubaran nila ang syato, tinanggal ang mga gawa sa kahoy, binaplas ang daang taong tapiserya at dinala ang mga ito. Muntik pa itong lumala. Plano nilang baklasin ng stained glass ng kapilya, mga bintanang 500 taon nang naroon at ipadala ito sa Japan. Pinatigil sila ng otoridad sa pamanang pangkultura ng Pransya sakto sa oras.
Hindi ito pagpapanumbalit kundi pandarambong. Sumang-ayon din ang mga korte. Ang anak ni Yukoi na siya namahala sa operasyon ay nakulong dahil dito. Kaya noong binili ng mga Carl ang Champigny noong dekada 2000, ang lugar ay minsan nang nahubaran. At ito ang mahalaga. Ang Champigny ay hindi lang malas na kastilyo kundi bahagi ito ng paulit-ulit na padron. Sa buong Pransya, binibili ng dayuhang mamumuhunan ang ating pinakamatatandang lugar. Hindi dahil mahal nila, kundi dahil asset lang ang tingin nila. Patuloy pa rin itong nangyayari. Isang chateau na binili ng mga mamumuhunang Indonesian noong dekada 2010 ay nabubulok pa rin ngayon dahil sa parehong dahilan. Iba't ibang mamimili at bansa, pero iisang kwento. Hindi kayang ipagtanggol ng mga lugar na ito ang kanilang sarili. Kapag nawala ang stained glass at bumagsak ang mga pader, hindi na natin ito maibabalik. Ang Champigny ay hindi iisang bukod-tanging kaso. Isa itong babala. Kailangan nating umaksyon. Kaya nandito tayo ngayon sa lugar na ito. At dito, marami talagang mga kwarto. Sumunod ka sa akin. May mga amag nang pumapasok sa gusali. Oh! Simulan dito. Alam mo, ito yung mga kahoy na bigas sa likod niyan. Oo, malamang. Kahoy ito. Lahat ay nagiging mamasa-masa at kinakain nito ang gusali mula sa loob. Kapitan François de... Oh! Si Floria ay nasa loob. Oh. Oo, amoy hotel talaga dito. Pero siguradong hindi pa ito naging hotel. Hindi, yun ang kakaibang parte. Baka para sa mga mayayamang kaibigan nila yon, para may sariling kwarto silang matulugan. Malamang. Oo. At ibig kong sabihin, moderno rin ito. Pero ayos lang sa akin ito. Hindi. Hindi naman masama. Hindi. Pakiramdam ko ay napaka nakakatakot. Pakiramdam ko ay napaka-moderno, parang kastilyo. Nakakatakot. Magandang marmol na fireplace na may ilang kahoy pa sa loob, malamang hindi kailanman nagamit. Ano yon? Oo. Naghahanap din ako. At may upos ng sigarilyo at ilang sample ng pabango. Sa tingin ko, parang nagstay talaga sa hotel. Pero, oh! Tama, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Hindi. Mabigat ang pintuan. Grabe. Salamat. Oh! At anong meron tayo dito? La Belle Ferronnière, lahat ng ito ay parang... Mga kwartong may tema? Oo, mga kwartong may tema. Mga nakalaang kwarto. Oo, oo. Muli, sobrang sterile. Walang mahawakan, walang maramdaman, walang mga litrato. Walang personal, walang damit. Gusto kong fotografiya dito, pero hindi naman to konektado sa kastilyo o iba pa. Hindi. Hindi talaga. Malamang hindi pa nga nila ang litrato na to. Hindi. Sa palagay ko, hindi. Hindi, sigurado akong hindi. Parang Estados Unidos noong 70 ito. Hindi. Oh. Isang kwarto. Tingnan mo ang baduy na banyo. Wow! Oh! Maganda talaga siya. Siguradong matutuwa ako kung may maglalagay sa akin dito. Oh! Wala. Walang damit. Wala talaga. Misteryosong mansa sa sahig. Ayokong malaman. Kaya ayon, nandito na tayo ngayon sa gitnang bahagi ng kastilyo. At parang may mga hagdang paakyat kung saan-saan, pero kadalasan papunta lang ito sa mga bakanting attic o mas mababang bahagi ng lugar. At may mga kwarto sa bawat sulok kahit saan ka tumingin. May mga fireplace sa bawat sulok na tinitingnan mo. Wow! Pagbabago pa yung fireplace na yan. Plito? Sira ulo? Yan ang tamang salita. Hindi, pasensya na, ito ang mantel. Tama, yan yung parang plakang pang-apoy o kung anuman. Oo. At pagkatapos, meron kang corona at ang fleur-de-lis doon. Wow! Siguradong orihinal ang mga yon. Narito ang lahat ng mga pelikula. Oh, marami silang pelikula. Kailangan ko maging tapat. Medyo pangit talaga ang mga yon. Pero gusto ko itong isa. Malaking gulo sa Little China. Oo, Talagang masaya ito. Ayos! magbigay ka ng ilang rekomendasyon para sa ating mga kababayan. At pagkatapos ay papasok na naman tayo sa isang banyo. Tama. At ito ang natatandaan ko. Oo, maganda itong bote na ito. Oh! Magaan, maganda, at banayad ang mga kulay. Bide? Bide? Mahalaga, magandang shower type may malaking gagamba sa loob. Oh, tama.
Narito ang tanong at payo. Kailangan din nating ipakita ang entalpiyang ito. Ang pasilyong ito sa kabuian. Ang pasilyong ito ay maganda. Maliban sa pagkasira na nangyari sa paglipas ng mga taon. Pwede ka bang pumasok sandali para lang makita ang laki? Oo, talagang mataas siya. Oh. At mula dito pa bante, puro mga kwarto na lang tulad nito. Isa pa, tapos? Narito ang isa pang kwarto. Pero ito lang ang may ilang larawan sa loob. Oo, totoo yan. Sinabi mo dati na nasa film festival ito, tama? Oo. Sa Cannes Film Festival. Oo, hindi naman yon kalayuan dito. At yan ang lalaki at babae na may-ari ng lugar na ito. Oo. Kaya tingin ko, may ilang mahilig sa pelikula. Siguradong sigurado, talagang kabilang sila sa mundong yon at malamang nasa hardin yon. Dito, nag-enjoy sila ng masarap na French laden. Si Jan de Pompadour, 1721 hanggang 1765 ay opisyal na punong mistress ni Haring Luis ang ika-6, ang ika-5 ng Pransya mula 1945 hanggang sa kanyang pagkamatay. Oo, ganun nga. Talagang. Di ko alam kung anong ginawa nila sa mga kwartong ito. Hindi, napakaibang klase talaga. Isang misteryo talaga. Iba talaga siya. Nag-host siya ng mga kakaibang party. Sige, hindi dito. Tingnan mo. Itong kwartong ito talagang opisina. Oo, ito lang ang kwarto na medyo kakaibang ayos. Nakakita kami ng maraming pulyeto mula sa kastilyo at sa mga lugar. Tingnan natin sandali ang mga ito. Dito, meron tayong maliit na booklet. Parang isang tumbok ng mga booklet. Kaya, ito, lahat ng ito ay mga postcard talaga. At mga postcard ito para sa simbahan. Dapat mas maganda ang pinili nilang larawan para doon. Kailangan mo lang gumulong pababa doon. Mukhang pangit talaga. Pero gusto ko talaga ito. Alin dito? Naniniwala ako na ito yung may mga eskematiko. Ang mga eskematiko ng simbahan. Ang astig talaga at doon makikita mo ang mga booklet. Ang astig talaga. At meron din silang kumpletong polyeto para mismo sa kastilyo dito. Siguro para ito sa isang tour o ano man, di ba? Nakita natin sa simula ng video ang mga petsa ng pagbubukas, kaya malamang nagkaroon din sila ng tour dito. Pero di ko maisip kung ano pa ipapakita nila maliban sa simbahan at siguro mga kwarto sa isang pakpak ng kastilyo. Ibig kong sabihin, talagang maraming kasaysayan ang lugar na ito. Siguro yung mga kwarto sa hotel ay parang mga modelong kwarto. Kung paano ito noon, ewan ko. Ako. Patuloy ko pa rin hinuhulaan kung ano ang nangyayari dito at doon. Sa tingin ko, may ginawa ang pamilya na ilang trabaho. Ito rin ang nakatulong magligtas sa yaman ng departamente. Ang US Department of State ang namamahala sa mga operasyon ng gusali abroad. Hindi ko alam na may Overseas Building Operations Department pala ang Estados Unidos. Hindi ko rin narinig yun kailanman. At nandito ang lahat ng mga gusali sa paligid ng Europa, Asia, makikita mo ito halimbawa sa Athens, Greece. At sinasabi nito, sa tingin ko, lahat ito ng mga gusali na sinubukan nilang bilhin. Ang Embahada ng Amerika at Palasyo ni Schubert sa Prague, kaya ito ang Embahada ng Amerika sa Prague. Ito lahat ang mga gusaling pagmamay-ari nila sa buong mundo at malamang kasama ang gusaling ito dito. Kasama sa listahan ng mga gusali. Wow. At ito, madalas ko rin itong nakikita. Yan din ang kastilyo. Dito. Mas maganda ang kalagayan. Bakit ang ari-arya natin, ha? Talagang nakakabaliw, napakalawak ng pananaw ngayon, Ja. Sige, halika dito. Kailangan din nating ipakita kahit isa sa mga bakuran na ito. Gusto ko talaga ito. Grabe. Ito ay isang maliit na bakuran. Mukhang hindi ito kailanman nabago, palaging nanatiling pareho.
makikita mo ang bubong ng kastilyo. Ang ganda talaga. At pati na rin ang tore doon sa kanto. Oo. Na medyo kakailanganin ng kaunting pag-akyat-akyat. Oh, Gusto mo bang silipin ang loob ng tore? Tara na. Oh, ano pa ba masasabi? Wala na, mga kwarto lang, oo. Walang kaaya-aya dito. Wow, maliban na lang sa mga biga. Yung mga biga at yung napakalaking gitnang biga, grabe, siya ang sumusuporta sa buong istruktura. May maliit na kristal na chandelier sa ilalim nun. Titingin lang ako, sandali dito sa taas. Gustong-gusto ko ang paikot na hagdanan. Oh, mas marami pa mga kwarto. Maganda ito, tingnan mo? Oo, tama, may marmol. Isang Firestone na fireplace doon, malamang orihinal pa yon. Pwede rin itong gawing komportableng kwarto. Siguradong pwede, hindi. Oo, totoo. May isa pa kaming gustong ipakita sa kastilyo bago mo ipakita ang iba pang mga gusali sa property. Punta tayo doon ngayon. Ngayon, papunta na tayo sa pinakamataas na bahagi ng kastilyo at may isa pang kwarto dito na gusto naming ipakita. at sa tingin ko talagang nakakabighani ito. Tingnan mo ito. Ibig kong sabihin, ito ang king suite o ang kanilang master bedroom. Astig ito. Oo, may canopy bed pa dito sa gitna, mismo sa sentro. Kapag kaya mong ilagay ang kama mo sa gitna ng kwarto, alam mong mayaman ka. Oo, ako kailangan kong ilagay ang kama ko sa tabi ng pader. Kawili-wili talaga ang kwartong ito. Siguradong sa pagdaan ng mga siglo, ito ang isa sa pinakamahalagang kwarto sa kastilyo at malamang ito ang master bedroom. Wow, kakaiba yung fireplace na yan. Oh, fleur-de-lis. Medyo simple lang. Hindi... Oh, Simpleng detalye lang ito. Simple lang ang stonework. Oh, pero may ilang uket at saka yung mga plato dito. Oh, gusto ko talaga ang mga plato. karaniwang Pranses. At sa itaas, Mayroong maliit na kahoy na plaque na may larawan ng leon. Wow! Sa tingin ko, panahon na para pumunta tayo sa kabilang side at tingnan natin ang kapilya. tara na. Itong kapilya na ito ay itinayo kasabay ng pagtatayo ng kastilyo noong bandang 1500 at itinayo ito sa pagitan ng 1500 at 7 at 1500 at 43. O 53, hindi ako sigurado pero hindi mahalaga. Isa rin itong Renaissance na kapilya at pribadong kapilya ng pamilyang Montpensier na nagtayo nito noon. Sa panahon na yon, sa tingin ko, ito na ang pinakamaranyang pribadong kapilya na nakita ko. Oh. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng kapilyang ito ay ang mga binta ng stained glass nito. Nagkukuwento ang mga ito ng 3 istorya at nakarehistro ang mga ito bilang isang pambansang makasaysayang monumento ng Pransya o bahagi ng pamanang Pranses. Sabihin mo lang kasi monumento naman talaga yan. Tingnan mo yung mga gargoyle na yan. Oo, kamangha-mangha sila. Wow! Yung mga disenyo sa labas ng kapilyang ito ay sobrang lupit. May mga sadisad ng arma sa lahat ng haligi at batres. Tingnan natin kung bukas ito. Oo, sana nga. Oo! Tingnan mo ang antelope dito. Oo, ano ba yan? Ang ganda niya. Hindi nga. Oo, may parang lambat dito. Pero may arko sa bubong sa taas nito. Baka di mo pa makita sa kamera.
Pero kamanga-manga ito, may ukit at lahat. Oo, parang palasyo ng Italiano ang pakiramdam. Grabe, pati yung pintuan papunta sa kapilya, akala ko hindi yun nabubuksan. Buong inukit dito ang crest ng armas ng pamilya, may isa pa sa kabila at makikita rin ang mga sinturo na pabalit gaya ng sagdanan. Tama ka, siguradong mahalaga ito sa pamilya. Hindi pa rin natin alam, gaya ng kwento ng hari na gustong gibayin ng kastilyo para magpatayo ulit mga 3 hanggang 4 na kilometro pa. At gusto niyang mawala ito, pero hindi pa natin alam kung ito nga ba talaga yung kastilyo na yon o hindi. Oo, sana sa huling kwento, malaman natin. Grabe, Damlik. Oo, ipakita mo pa yung ibang detalye kasi ang dami talaga. Maganda ang pasukan. Grabe rin ang lugar na to. Gusto rin makita yung pasukan mula sa labas dun. Kasi mukhang astig din yun. Ibig kong sabihin, suot ang backpack at may gulong pa. Ayos na ayos ang forma, di ba? Ito pa lang, parang Grand Palace na kung saan pwedeng tumira ang mga tao. Grabe, at hindi pa natin nakikita lahat ng nasa property na to. Meron ding outhouse sa dulo at mga kuwadro ng kabayo, malalaking kuwadro ng kabayo na titignan natin ngayon. Isa pa sa mga gusto ko talaga dito ay ang malalaking bintana sa gilid na to. Pinupuno nila ng liwanag ang loob ng bahay. Oo, parang kailangan mo talaga yon sa ganito kalaking lugar. Ng mga napakalalaking kwarto na yon. Oh! Grabe! Ibig kong sabihin, ang lala ng mga chismis dito sa lugar na to. Grabe, tingnan mo to, may moat pa talaga. Moat. Noong araw, kadalasang may moat sa paligid ng buong kastilyo. Isa itong moat na pananggalang, sabi nila. Ang astig tingnan, lalo na dahil sa tulay na yon. Oh! Oh. Maglakad-lakad tayo mamaya. Oh. Siguro isa ito sa pinakaastig ng mga kastilyong nakita mo sa ngayon, di ba? Oo, sigurado. Sigurado. Nakakita na tayo ng ilan sa maikling panahon na nag-explore tayo ng magkasama. Pero para sa akin, nasa itaas din ito ng listahan. Nagustuhan ko din yung kastilyo na pinuntahan natin. Pero hindi na natin na-film kasi nasa channel na yan dati. Oo! Gusto ko rin talaga yan. Ang ganda ng lugar na yon. Wow! Buong moat. Baha pa rin ang moat. Itong footbridge. Dahil ito ay papunta sa pintuan sa harap ng lugar. Wow! Gusto ko rin na kahit sa itaas ng pintuan, nandoon ang crest at lahat. Oo! Gusto ko rin talaga itong bilugang parte dito. Ang bilugang tore. Oo! Oh. Ibig kong sabihin, maglagay ka lang ng ilang alligator dito. At para ka nang nasa totoong pelikula. Oo, napipipigilan mong makapasok ang maitim na kabalyero. Oh. Sige. Grabe ang lugar na to. Isipin mo kung nakapunta ka dito nung bukas pa ito. Handa na para sa isang party. Pero ngayon, pupunta tayo dun sa kabila dahil may isa pang bahay at mga kuwadra sa likod ng property. Malayo yon, tanaw mo mula rito. Medyo mahaba ang lalakarin natin. Oo, mama 1 kilometro ang layo. Pero oo, gaya ng sabi mo, napakalaki talaga ng lupang ito. Sobrang laki talaga. Oo, tara na. Itong masukal na daan dito ang magdadala sa atin hanggang sa likod. Tara na. Pwede na itong gawing video mag-isa. Luke? Oo! Uy. Ang laki ng lugar na yon. Oo, ang ganda talaga. Oh. Diyos ko. Eh bakit? Oo, bakit nga ba? Bakit ka pa magkakaroon ng isa pang malamansyon na tirahan sa loob ng ari-arian mo? Ibig kong sabihin, oo, para sa mga tauhan ng bahay o kung anuman. Oo, pero mas ramdam mong tirahan ito kaysa sa napakalaking gusali. Oo, talagang totoo. Parang gumagawa sila ng kwarto dahil hindi nila alam ang gagawin. Grabe. Oh. Ibig kong sabihin, may mga tao talagang sobrang pera. Gustong gusto ko ang gusaling ito. Oh,
Parang maliit na patio ito pagpasok mo rito. Dilaw. Oh. Tingnan mo yan. May fountain dun. Parang may mga pergola sa gilid. Siguro dong maganda rin ito nung kasagsagan nito. Maganda pa rin naman ito. Siguro may estatwa dito dati. Oh. Ang magagandang ukit. Grabe. Sige, silipin natin sandali dito sa loob. Oo, napaka-medieval ng itsura dito. Oh. Parang maliit na kuta ito. Oo, wala silang malalaking bintana dito. Wala. Madilim. Oh. Pero gusto ko yung fireplace. Siguro dong, maganda yan. Oh. Bato. Anong meron tayo dito? Hindi ito kusina. Maliit na kainan. Pakiramdam ko, mas parang tirahan ito. Oh. Oo, dito talaga tumira ang mga tao. Oo, sang-ayon ako. Siguro naisip ng pamilya na masyadong malaki ang kastilyo, kaya dito na lang sila tumira. Oo, naisip ko rin. Tia! Oh. At pagkatapos ay narinig ko na pwede na tayong umakyat sa itaas. Tara? Tara. Sige, oo. Ang ganda! Oo, ang chill talaga nito. Ang komportable talaga dito. Pumunta tayo sa maliit na sala. Tingnan mo, tingnan mo. Meron ka pang magagandang litrato? Nasaan itong fireplace? Ito ang fireplace sa pangunahing gusali. Oo, makikita mo rin ng ilang portals doon. At naka-on talaga ito rito. Oo, kasamang araw. Wow! Ang astig talaga nito. At siyempre, mga librong tungkol sa magagandang bahay sa Washington. Sila. Ilang. Mga tungkol sa urbex, alam mo na. Pagkatapos, mga larawan ng buong pamilya na magkakasama. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Heto na naman sila. Ang ama, ang ina, ang anak na lalaki at ang anak na babae. Nakatira sila sa isang napakalaking ari-arian. Grabe ang buhay nila at sa tingin ko, hindi pa natin ito natitingnan dito. May palamuti pa nga ito. Pero walang laman ang kalamuti. Oh. Wala pa ring palatandaan. May mga ukit din doon. Mukhang simple lang sila halos. Parang gawa ng bata. Oh. Medyo. Nandito pa rin yung kotse. Grabe yun. Gumagapang pa rin sila sa loob. Ulit. Anong meron sa likod dito? Lahat ng mga kwarto at lahat ng bagay. At mukhang lalo pa silang naiwan. Medyo mas marami pa. Oh. Napaka-cute ng fireplace. Oh. Bakit ako nakangiti? Mayroong isang. May isa pang larawan dito. Tingnan mo yan. Malamang anak na lalaki niya at asawa nito. At ang kapatid na babae? Ito ba ang kapatid na babae? Sa tingin ko, oo. Mukhang siya ang asawa, pero hindi sigurado. Kapatid na babae rin siya. Pagkatapos dito, sa likod. Oo, may isa pang kwarto dito. Oo. Oh, ito. Huwag na tayo magtagal dito. Nakakita kami ng kabayo. Oo, mula pagkabata. Mahilig ako sa mga kabayo. Sige, kwadra ng mga kabayo? Meron pang mas maraming mga kwarto dito. Baka pwede pa tayong umakyat pa. Tayo. Tayo, tara. Maglalakad tayo. Oo, maglalakad tayo. Malalaman natin. Ang pinakamataas na palapag ng lugar, parang kastilyo rin ito. Oo. At napaka-interesante ng mga kwartong ito. Sa pagkakagawa nila, lalo na sa mga detalyeng kahoy. Oo. Maraming kahoy na nakalitaw dito. Oh. Kitang-kita mo talagang na-renovate na ito kalaunan. Oo.
Mukhang bago lahat. Oh, napaka-kaakit-akit ng kwartong ito para sa akin. Napakaganda. Ang kama. Lahat ay maayos pa ring nakaayos. Sa tingin ko, ang anak na babae nung graduation niya, nandito. Tinitingnan mo ba ang mga bintana? Ang tanawin. Ang tanawin ng kastilyo sa likod, tingnan mo yon. Pero ang mga bintana mismo, maganda rin ang mga yon. Oh, medyo elegante. Ang mga mansa. Sa palagay ko, kung ganito ko ito ilalagay, Tumingin ako dito. maari ko itong buksan. Oo, pasensya na. Ayos lang. Tinitingnan mo doon. Baka dito nakatira ang anak na babae. Oh. Siguro, mas matagal pa. Nagtapos siya. Dito siya nakatira sa kwartong ito. Siya rin ang batang babae sa litratong nakita natin sa sala. Oh, yung nakasakay sa kabayo. Oo. Tama. Dito, mas klaro mong makikita ang makukulay na salamin. Oo, elegante at simple. Gusto ko talaga ito. Oh. At ang mga ukit dito, astig talaga. Ang ganda. Sige. May isa pa bang kwarto? Oo, magkapareho sila pero walang laman. Kaya, Sige, pupunta tayo sa kwadra ng kabayo. punta tayo sa kwadra. Woo! Sumunod ka sa akin. Tara, maglibot tayo. Mukhang mas matagal nang inabandona ang gusaling ito. Oo, masira na ito. Sandali. Yun ba ay golf cart? Oo, golf cart na yon. Yamaha na golf cart yon. Oo, ayun. Mas marami pang kwadra. Ang mga kwadra. Pero may golf cart. May golf cart. Isang Yamaha na golf cart. Wow. Sisilip lang tayo. Mabilis ang silip pero Oh. mga kwadra lang ito. Nagsisilbi rin itong imbakan, nakikita ko. May mga silid imbakan dito. May ilang gamit. Siguro may renovations. Tara, tingnan natin yung malaking gusali. Yun ang interesado ako. Tama. Sobrang basa dito sa loob. Oo, hindi bagay ang sapatos ko para sa ganitong klase ng pag-explore. Hindi. Tingnan mo, may traktora pa dito sa loob. Oh. Siguro isa yan sa mRNA na ginawa nila noong mga taong 1,500 para sa kastilyong ito. Oh. Grabe. Dito, makikita mo rin ang gusali doon. Oh. At sa malayo, makikita mo ang kastilyo. Malayo. Sige, ito ang kwarto na interesado ako. Oo, tama. Tingnan natin kung ano ang meron sa loob nito. Nayon. Imbakan lang ito. Imbakan ito. Para sa mga bahagi ng kastilyo. Maraming bahagi nito. Lahat ng ito ay dating mga panel ng pader at iba pa. At pagkatapos ay may mga instrumentong pangmusika, mga ukit at kung ano-ano pa. Hindi. Asti. Medyo astig sa totoo lang. Oo, gusto namin ito. Grabe, ang lupit ng pag-explore natin na yon. Sobrang wild. Ang lugar na to. Dito tayo magbabakasyon ng 2 linggo at ito ang una nating pupuntahan. Ooh. Ang unang lugar. At naging ganun pala ang kinalabasan. Ooh. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito. Luke, salamat sa pagsama sa akin. Nasa description ang merchandise link. I-like ang video, mag-subscribe at magkita tayo sa susunod na linggo. Paalam! Paalam.